Isang masayang gabi sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode. Ang pag-uusapan po natin is spokesperson versus spokesperson. Pinalagan po ng spokesperson ng Senate Impeachment Court. Ito pong spokesperson ng prosecutor. Yung mga congressman na nagbabanal-banalan, mga santong buhaya. Natatawa ako dito sa spokesperson nila kung titignan nyo, parang kahawig ni Boy Dila yung congressman na na dumidila at tinatawag din na Mangkanor. Parang hindi sila nagkakalayo ng hitsura no? Parang hindi mapagkakatiwalaan yung Caracas Ganyan siguro talaga yung mga kinukuha nila. Pero tinarayan sila ng spokesperson ng Senate Impeachment Court. Mukhang mataas din ang kilay nito. Si Kiss siguro ang pumili dyan. Mataray din Akala nila gaganyan-ganyan lang. Pinalagan ito pong spokesperson ng prosecutor. At pag-uusapan din po natin yung 16 lawyers. Ipinakilala na po ng Office of the Vice President o ni Vice President at sinubmit na po yung listahan ng 16 lawyers na yan. Meron pong mga senior, may mga batikan, veterano, meron din mga fresh, mga kabataan pa At ipapakilala ko po, subukan po natin mapakilala kahit papano yung 16 at balita natin nanginginig na itong mga prosecutor, mga congressman. So, umpisahan po natin dito po kay Attorney Reggie Tonggol o Tonggol. Kung ano man ang pronouncement niyan, pronunciation ng pangalan niya. Dito po sa sagot kay Bukol. Si Bukoy pala, si Bukoy. Ito po, pakinggan nyo. Attorney Bukoy pa rin, sabi niya kung makikita raw ng dating komposisyon ng Senado, yung ginagawa ng Senado ngayon, ikakahiya daw. Iba yung komposisyon noon, umaani ng respeto, walang patotsyada. Ngayon yung actuation nila, maraming patotsyada. Ibabalik ko po, kapag kami po ay magkalaban ba o nasa ordinaryong korte, gagawin po ba yan at tatanungin pa rin po ba yan ni Attorney Bukoy sa media? Ganyan po ba ang pagkikriticize ng isang abogado sa isang korte? So, kung ako po, ikang sagot doon, hindi, then dapat hindi po ginagawa yung ganon. Kasi ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court? You might not agree with the actions of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment cases. And doon pa lamang po dapat meron tayong pagrespeto at hindi po natin matanggal ang kredibilidad ng korte. So ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party. Alright. Kita mo yung mga ugali, ganyan po ang nangyayari, kapag wala kang galang, bastos. Kasi ganyan po yung nakasanayan ng mga prosecutor, itong mga congressman. Binabastos nila, dinuduro nila yung mga resource person, mga iniimbitahan nilang testigo. Kala mo sila yung sobrang makapangyarihan, nakala mo wala nang mataas sa kanila. Impeachment court yung sinasabihan nyo. Hindi na po kayo magkalibel ngayon ng Senado dito po sa impeachment court. Mas mataas ang impeachment court. Yan kasi yung nakasanayan ng mga congressman na ito mga bastos. Namamahiya, nagpapahiya, nambabastos doon sa mga iniimbitahan nilang resource person at mga witnesses. Tapos kung mag-contempt sila, ganun na lang. Yan po dapat masampulan itong mga congressman na to. Yung mga prosecutor. Kung sakaling mag-violate pa, may masabi sa impeachment court or sa kahit sinong mga Senate judges, dapat
i-contempt ito. Mayroon pong dapat mag-raise na i-contempt. Halimbawa, si Chihuahua, si Joel Chua, sinabi niya na unconstitutional yung ginawa ng pagre-remand ng impeachment court. Dapat sinasampulan yan eh. Dapat at least warningan. Dapat hindi mo i-criticize ang korte. Korte yan. Sabi nga nung spokesperson si Reggie Tonggol, kung hindi ka man sang-ayon sa desisyon ng korte, pwede naman meron tayong freedom of speech, freedom of expression, pero to criticize the court, ibang usapan na 'yon. Pumapalag ka na sa korte, 'di ba? Dapat meron pa ring respeto sa korte. Kaya lang wala nga mga respeto ito, mga bastos nga itong mga congressman na to. At siyempre, sino yung kukunin nilang spokesperson? Bastos din, wala ring galang. Dapat ma-actionan ito, masampulan itong mga to pag nagtuloy na yung impeachment trial. Alright, tuloy natin. Yung defense po. So, sabi niya po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. Oh. So, paghandaan na lamang po nila. Oo. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. Tama. So all of these things we have been waiting for them to do, but instead of doing what they said they would be doing, they have instead spent their energy criticizing the impeachment court. And this is the first time that I have seen litigants question the court. Kita niyo? And for lawyers like us, and I know the new spokesperson, Attorney Buko, is a very experienced litigator as well. So I suggest that they just spend their energy to doing what needs to be done, what needs to be filed, as they say that they will file, and instead of attacking the credibility of the impeachment court. Galing din sumagot nito eh. Mataray din. So, saan ka nakakita na yung korte, kini-question mo? Eh, ikaw ay prosecutor. Halimbawa, isa kang attorney sa korte, no? I-questionin mo yung pagrespeto po ang dapat ginagawa sa korte. Ano po? Kaya nga lang, nawili ito, nasanay itong mga congressman na to na naghahari-harian. Eh, wala kayo sa kaharian nyo. Wala kayo sa kaharian. Nandito kayo sa Senado ngayon. Hindi nyo ito teritoryo. Kaya yung ugali nyo, huwag nyong dadalhin sa impeachment court. Lalo-lalo na sa impeachment trial. Kung ako sa mga senador ng mga Duterte, ipa-contempt yan. Kung may masamang sinabi yan, i-contempt agad yan. At may mag-raise ng contempt at mag-second demotion yung isang senador, judge. And then, pagbotohan yan para mapatalsik. Kung sino man yung mga bastos dyan, hindi gumagalang sa mga senator judges, hindi gumagalang sa impeachment court, eh, talsik. Patalsikin niya. Tanggalin. I-contempt. Para para maranasan din nilang makontempt. Dahil sila lang ang alam nila, sila lang ang may kakayahan na mag-contempt. Maranasan din nilang makontempt. So, yan po ang dapat. Meron yung sinabi si anong pangalan nito? Si Rigoberto Tiglao. Nagustuhan ko lang yung sinabi ni Rigoberto Tiglao. Nasa na ba yun? Magpakita ka. Pambihira, nawala na. Ito pala. Ito po. Ito yung sinabi ni Rigoberto Tiglao sa kanyang column. Ano po ito? Journalist, nagsusulat sa dyaryo. Ito po yung sinabi niya. Those crying out for Sara Duterte's impeachment. Yung mga yung ngawa ng ngawa daw sa impeachment ni Sara Duterte. Especially the likes of Christian Monsod. Sa mga katulad daw ni, especially pa well mentioned pa ito si Christian Monsod. Si Christian Monsod, sa mga hindi nakakilala, ito po yung asawa ni Winnie Monsod. Isa rin po itong nagbalangkas ng batas. Siya yung napili ni Cory Aquino. Pero may istorya to si Christian Monsod.
inappoint yata ito ng Chief Justice sa Supreme Court. Kung hindi ako nagkakamali, tama nyo ako kung mali ako. Doon yata siya inappoint. Meron palang rules doon na kailangan ikaw ay nag-practice ng pagka-lawyer, pagka-abogado for 10 years. Yun ang rules para bago ka ma-appoint doon. Hindi ko alam kung Supreme Court Chief Justice nga yung ina-appoint sa kanya or COMELEC Commissioner. Basta ganun yung rules. Hindi naman pala nag-practice ito ng pagka-abogado nang hindi naman siya naka 10 years or parang hindi naman talaga siya nag-practice ng abogado. Pero hindi siya pumasa sa commission on appointment. Kaya lang, binraso pa rin ni Cory at naipilit pa rin. Kaya kung ikaw salita ka ng salita, hindi ka naman nakapag-practice ng abogado, hindi ka naman lumalaban sa korte. Kung makapagsalita, yung appointment niya hindi naman katanggap-tanggap, hindi mo rin paniniwalaan yung mga sinasabi nito. At ito ay lihitimong dilawan. Alright, Cory Aquino po ito. So ulitin natin, those crying out for Sara Duterte's impeachment, especially the likes of Christian Monsod, who claim the Senate is violating Constitution by remanding the complaint back to the House. Kiniklaim nito ni Christian Monsod, pati yung iba pang nagngangaw-ngaw na binayolate daw ng impeachment court itong Constitution by remanding, yung iba binalik nga sa House yung impeachment complaint, have not explained why they think there is valid impeachment complaint when the representatives were bribed. Alright? Hindi pa nila na-explain kung ang impeachment complaint ba ay valid. Meron ngang nagkaroon nga ng bayaran na 150 kada perma. So, dapat i-explain nila yan. Alright? And even threatened that their electoral rivals would instead be funded by the administration. Ito po'y napaka malademonyong pag-uugali. I'm sure galing ito kay Tamba. Ang sinabi ba naman, kapag hindi ka raw pumirma sa impeachment ni VP Sara, tatakutin ka or tinatakot nila kapag hindi raw pumirma at kapag sila ay tumakbo doon nga sa nakaraang eleksyon 2025, yung kalaban daw nila ay popondohan ng administrasyon. Halimbawa ako, magre-re-elect ako ng congressman, hindi ako pumirma. Kapag daw hindi pumirma, yung kalaban ko, magiging kalaban ko, ay popondohan daw ng administrasyon. Ito, hindi ko po narinig ito. Dito lang kay Rigoberto Tiglao. Hindi ba napaka-demonyo ng pag-uugali? Anyway, tapos naman na yung election. Maaring ginawa din po ito, lalo na sa mga congressman na galit sa kanila. Let's say, Richard Gomez. Hindi ba, ginamit pa yung drug lord na kung siraan pa si Richard Gomez. Tuloy natin. To collaborate with the plot to politically assassinate Sara Duterte. Kailangan daw makipag-collaborate ka, makiisa ka sa assassination plot kay VP Sara. Talagang gustong gawan ng masama si VP Sara. Talagang gusto nilang i-disqualify. Talagang gusto nilang sirain, gibain si VP Sara. Dahil po sa pwesto, dahil sa kapangyarihan, gusto nilang maupo. Hindi naman sila marunong maging leader. Hindi naman sila marunong magpresidente. Pero gusto nilang maupo. Dahil sa pera, kapangyarihan, kayabangan. Hindi naman nila sinasalang-alang ang mamamayan, lalong-lalo na ang ating bansa. Kung mapapabuti ba sa kamay nila o mapapabagsak nila ang bayan. Wala na silang pakialam. Di ba?
So, pakilala po natin itong mga lawyer. 16 lawyer po ni BP Sara. Halo po ito ng may mga batikan, veterano, meron pong mga fresh, mga baguhan, mga batang lawyer. Okay? Ito po, karamihan po ito nanggaling sa Fortune, Narbasa, and Salazar Law. Dito rin po yata nag-aabogado yung asawa ni BP Sara. So karamihan po ito, mga tropa, mga kaibigan na ng mag-asawang Vice President Sara Duterte. So unahin po natin, ang nasa listahan ay si Philip Siegfried Fortune. Okay? Meron po tayong kilala si Attorney Fortune, yung celebrity lawyer. Ewan ko kung kaano-ano ng ni Fortune ito, Attorney Fortune. Okay. Ito po si Philip Siegfried. Ito lang po yung nakita nating information sa kanya, no? Philip Fortune is a respected criminal defense attorney. His commitment to justice and client advocacy sets him apart. Fortune is a yun na pala yun. Naulit lang. Okay, yan po yung si Philip Siegfried Fortune. Mukhang matanda na, mukhang 60 plus na. Siguradong napaka laki na ng experience nito, napakadami na ng mga debating ginawa nito at bugbugan sa korte. I'm sure marami na po itong kaalaman. Number 2, Gregorio Narbasa. Si Gregorio Narbasa po ay anak ni Andres Narbasa na dating Chief Justice sa Supreme Court. Also known as Ogie Narbasa, Filipino lawyer, basketball commissioner, son of Andres Narbasa. Ang sumunod naman ay si Sheila Sison. Eto, na-introduce na po ito nung nagsampa ng clarification si BP Sara sa Supreme Court. Itong si Sheila Sison, ano? At may itsura siya, no? Pilipinang-Pilipina yung kanyang beauty. She specializes in criminal litigation and is the lead counsel numerous Sandigan Bayan. So ilang beses na pala itong naging lead counsel sa Sandigan Bayan case aside from criminal litigation. Ito, meron pang ibang information sa kanya. Meet Sheila Sison, BP Sara Duterte's counsel. Attorney Sheila Sison is a partner at Fortune, Narbasa, and Salazar Law. Has been named Vice President Sara Duterte's legal counsel for her impeachment trial. A class valedictorian and full academic scholar from San Sebastian College, Recoletos. Ay, baka kaklase ni BP Sara ito. At nung asawa niya, baka magkakaklase sila. Sison has extensive experience in criminal litigation, civil law, and dispute resolution. She was recognized as Lawyer of the Year at her firm for 4 consecutive years. Wow! Lawyer of the Year sa 4 na taon, sa sunod-sunod na 4 na taon, 2015 up to 2018, and has handled multiple Sandigan Bayan cases with a strong background in litigation and appellate practice. She now leads the defense team in this high-profile legal proceedings. Alright. Ang sumunod naman ay si Carlo Joaquin Narbasa. Carlo Joaquin Narbasa, Senior Associate. May experience na po ito dahil Senior Associate na. Born 1989, admitted to the Philippine Bar in 2016. English Literature, graduate ng Ateneo de Manila. Ang sumunod, Roberto Batong Bakal. Senior Associate din. Born 1993, admitted to the bar 2019. Philippine AB Management Economics, graduate din sa Ateneo.
Ang sumunod po ay Justin Nicole Gular. Okay, born 1995, senior associate din. Nakapasa siya ng bar 2022, bago lang. Psychology, University of San Carlos. Sumunod, asa na yung sumunod? Hanip na yan, wala pa. Asa na yung sumunod? Ayan. Justin Nicole Gular. Lyndon Miguel Baquel. Alright. Associate. So, medyo bata pa to. Parang junior associate siya. Dito po sa Fortune Narbasa in Salazar Law. 1995, 2022. Management, major in legal management. Okay, ang sumunod ay si David Ronel Gola, D7. Si Gola ay associate, so junior associate. 1995, BS in Business Administration, major in Legal Management, magna cum laude, New Era University. Okay, ang sumunod ay si Maria Selena Golda Fortun. Si Maria Selena ay junior associate, born 1992, admitted to the bar 2020, BS in Business Administration, cum laude. Wow, okay. Sumunod si Clarine F. Radok. Alright. Si Clarine F. Radok earned her bachelor's degree in management accounting in 2016 and her Juris Doctor degree in 2020 from the University of San Carlos. While in law school, she served as the Minister of Finance for the Law Student Council in 2017 and was co-head of the Operation Committee for USC's Bar Operation in 2018. Before rejoining the firm, she gained valuable experience working with a private corporation and a full-service law firm in Makati. Okay, ang sumunod naman, Francesca Marie Flores. Frankie may be a young budding litigator, but she has harnessed the prowess to become an excellent lawyer through her studies and work experience over the years. A graduate of the Ateneo de Manila University School of Management Class 2017, she obtained a minor English literature so that she could nurture one of her great loves in life, reading. This eventually led to her to pursue law in the University of San Carlos in Cebu City, where she graduated in 2024. Wow! During her free time, she was active in various organizations such as USC's Center for Legal Aid Work. USC po ay University of San Carlos. Center for Legal Aid Work, Street Law PH, and Center for Energy, Ecology, and Development, and the National Union of People's Lawyer. Ito pala si Francesca. Ang ganda pala. Prior to her obtaining her Juris Doctor, she worked as a sales executive for a large real estate company to wind down from a full day of activities. She enjoys spending time with her family, enjoying the great outdoors, and doing yoga. Truly, Frankie can be counted on to advocate to her own rights and those of others, and to enjoy herself along the way. Ang sumunod, Miguel Carlos Fernandez. Okay, bata ito.
Miko graduated cum laude from the University of the Philippines School of Economics in 2019 and earned his Juris Doctor from the Ateneo Law School in 2024 outside of law. He enjoys playing basketball, pickleball, DJing, performing magic tricks. Alright. Okay. Taga-UP po ito. Taga-UP. Ang sumunod po ay si Michael Wesley Powa. Ito po ay dating spokesperson ni Vice President Duterte at specialized in criminal and civil, commercial litigation, taxation, and special projects. Mr. Powa has Juris Doctor degree from the University of the Philippines in 2018, where he graduated in 9th of his batch. He became a member of the Philippine Bar in 2019. He obtained his Bachelor Arts degree major in Creative Arts and Italian Studies in Flinders University in Adelaide, South Australia in 27. Where he received a recommendation of Chancellor. Okay. Si Michael Powa, dating spokesperson ng Office of the Vice President. Ang sumunod naman si Reynold Munsayak. Dati po siyang spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Pinalitan niya si Prasco, Cristina Prasco, na ngayon ay Secretary of Tourism, yung asawa ni Duke Prasco. Okay? Naging PCGG acting chairman din si Munsayak. Alright. Sumunod, Mark Binluan. Mark Binluan, a lawyer, graduate ng Ateneo de Manila. At sumunod po ay si Bodota. Si Ralph Bodota. Galing siya sa Ralph Bodota Law. Lawyer, certified public accountant, tax specialist, and public procurement specialist. So, yan po yung 16 na abogado ni BP Sara. Kaya, good luck na lang sa mga nagbabanal-banalan na congressman na nagpo-prosecutoran na hindi natin alam kung ano ba naging background nitong mga to. Anyway, good luck na lang sa kanila, no? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time. Bye-bye.